Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating ministry training, no? Isasabay ko na ito. So ano ko muna yung survey to Old Testament, ano? Old Testament survey. So stop ko muna 'yon. Dito muna tayo, ano? Kasi parang nakakaligtaan na natin eh. May kinalaman din kasi ito para sa mamaya na ating meeting. Okay, so before that, let us all pray. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Ikaw ang kumilos sa amin, pagpalain mo kami, ingatan, gabayan, at dalangin namin, Panginoon, na ikaw mag-fulfill ng aming calling. Apart from you, Lord, wala kami magagawa, kaya tulungan mo kami, Lord, na maging maayos yung aming kalagayan bilang mga pastor, yung aming commitment at paglilingkod sa iyo. At hinihiling ko na kasihan mo ako ng iyong banal na espiritu, tulungan mo ako na magturo at mag-impart pa ng maraming knowledge sa kapwa ko mga manggagawa. Maraming salamat in Christ Jesus' name. Okay, so pag-aralan muna natin ito bago tayo pumunta sa ating meeting mamaya. So dito po muna tayo sa ministry ng mga pastor, no? How to become a Christian leader. So tingnan natin itong libro na ito na sinulat sa atin ni ang author nito ay si Eric Baumgartner. Isa po siyang doctorate ng theology. At director din siya ng Global Leadership Institute and Professor of Leadership and Transformation saan? Sa Andrews University in Verrain Springs, Michigan, United States. Okay? So, umpisan muna natin dito sa overview. Christian leadership, a strange business. While it is an honor to be called by God to serve in one of His organization, working for the church can seem to be a strange business. On the one hand, the importance of this life calling cannot be overestimated. It is a life work with eternal consequences. On the other hand, we are weak and woefully unprepared for any task with eternal consequences. Thankfully, each church leader can proclaim, I mean, each church leader can proclaim with Paul, this is a faithful saying that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am a chief. So dito, sa libro na ito, makikita natin yung best example na pinapakita ni Jesus Christ kung paano ba ang pagiging isang leader. So hindi tayo basta-basta lang na nagsiserve nang wala tayong modelo. We have our model which is Jesus Christ. At siya yung pinaka-chief, when we say chief, pinakamataas na leader natin sa church. At makikita ito sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Amazingly, God has called us. We are sinners growing in Christ and we are His leaders for His church. So we are called leaders kasi meron tayong responsibilidad sa ating mga tupa or sa church. He has not left us without support. So si Lord Jesus Christ, as I have said, hindi siya basta-basta na umalis dito sa mundo nang wala siyang iniwan. Praise God, He has left us without support. Meron siyang binigay na support sa atin. Sino yun? Yung Holy Spirit. So the most advanced casebook, looking at Christ's example of dealing with His disciples, you can see that leadership is a gift of grace. So ang leadership ay hindi ito dahil magaling ka, hindi ito dahil equipped ka na, no? Or kagamit-gamit ka na, kundi ang isang leadership ay regalo sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Just like Peter, I'm sorry, John, James, they are all disciples of Christ na sila pong lahat ay sabihin na nating walang kakayahan talaga. As in, tinawag sila ng Diyos from scratch, meaning zero. Wala talagang alam. So, it is a gift. Wala namang born leader eh. Lahat yan ay inaral, lahat yan ay binigay ng Diyos sa atin. Now, let's go to another uh, knowledge here. So, looking at Christ's example of dealing with his disciple, you can see that the leadership is a gift of grace. He spent time training them, yet as the culminating event of the universe came to the hour for Christ to drink the cup of God's wrath, all the disciples forsook him and left. Ito nakakalungkot na ano eh, no? Tagpo ng buhay ng isang leader, yung iiwan ka, just like Jesus. Iniwanan siya ng mga disciples niya, no? Ilang buwan din na kasakasama niya. Ilang years actually, kasi 30
years old si Jesus Christ, 35 siya nung namatay. So meaning, maraming years na nakasama niya sila. Pero iniwan pa din. Ano? Kaya huwag na kayong magtaka kung may mga members kayong iiwan kayo. Kasi ganun talaga ang leadership. May mga nangiiwan sa iyo kapag, mamaya makikita nyo, mga dahilan. But they were not. God's way of leading defeats the enemy and bring us to life. Pero hindi yun naging dahilan para sabihin ni Jesus Christ, wala na, talo na. No? Kung iniwan ka man ng mga members mo, hindi ka talunan pa. So, mamaya titignan natin ano ba yung mga dapat natin gawin. Perhaps it is time to acknowledge the Bible as the most advanced casebook for leadership learning ever written. From the story of the origin of sin to its final eradication, the great controversy between Christ and Satan provides a landscape for a startling lesson of leadership throughout the Bible. For example, the Bible reveals the power of leadership. As the leader goes, so goes the people. So, yun ang ano dito parang nagiging kalakaran ng pagiging leader, no? Kung okay yung tao, aktibo tayong maging leader. Pag wala na sumusunod, nawawala na rin yung pagiging leader natin. Parang tinatabangan na rin tayo. Hindi ganun po ang isang leadership, ano? Mamaya makikita pa natin. For example, the Bible reveals the power of the leadership. As the leader goes, so goes the people. When the leader of Israel forsook God and led with deceit and false comfort, the people wandered like sheep. When Israel had a leader that followed God, they prospered. When the people returned to him, God was patient. He always desired their good. God did not reject his leaders when they made mistakes, yet God did seek for leaders to continue to grow after his own heart. So, anong sinasabi dito sa pinag-aaralan natin? Hindi si Lord after doon sa mga leaders na nandyan lang dahil okay ang ministry, pero pag hindi na okay ang ministry, nawawala din. So, sabi ni Lord, ang sinisik niya ng mga leaders ay yung nagko-continued. No? Kahit na anong mangyari, nagpapatuloy. Ang problema kasi sa atin, kulang is yung commitment. No? May nag-message sa akin nung isang araw, Pastora, pero mamaya ko siya i-correct sa meeting. Sabi niya sa akin, Pastora, bakit po ang tahitahimik ng mga GC ngayon? Diba? Eh di ikaw yung mag-ingay. Tahimik pala eh. Di ba't hindi ka ikaw ang mag-ingay? Ikaw magpasimuno. Leader ka rin naman. Diba? Ganun lang yan eh. So, yan yung tinatakbo ng ating lesson ngayon, no? As we have been called into this strange business as leaders with faults and yet with eternal consequences, following God as our leader is our only safe approach. May this issue support you and those you support as you continue to grow into a leader of after God's own heart. So, anong gusto ng Lord? Isang leader na kagaya ni David na after his own heart. Yung sumusunod dahil love niya si God. Hindi dahil okay ang ministry, no? Maraming ganyang mga leaders, actually, hindi lang dito sa Middle East, and even sa kahit na anong ministry, ganyan. No? Pagka wala na, unti-unti nang nagsisilayasan ng mga member, nawawala na rin ang mga leader. And sad to say, hindi siya matatawag na leader based doon sa in-example ni Andrew, no? O ni Eric pala, I'm sorry, ni Dr. Eric. Okay? So, tingnan natin ano-ano yung makikita natin dito. God redeeming our story. Most of us are too familiar with the story of Joseph not to recognize what a crucial leadership moment this was for Joseph. Here, we are a leader choosing to work through this past rather than forgetting it. Itong madalas ding nagiging problema sa mga leaders ngayon. So, aside from uh, umaano na lang sa daloy yung leader, no? Pag okay yung ministry, okay din siya. Pag hindi okay yung ministry, hindi rin siya mag-active, no? Eh, bukod dyan, meron pang isang sinasabi dito si Dr. Eric. Ano yon? Yung tinatawag na ayaw kalimutan ng isang leader yung nakaraan niya. Paulit-ulit sa preaching topic niya, paulit-ulit na yun na lang, no? Oh, alam niyo na kung sino kayo. So, hindi nyo na dapat pinapaulit-ulit yung mga nangyari in the past. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag nainis ang member, dahil paulit-ulit kayo, aalisan kayo niyan. Diba? Kaya pansinin ninyo, yung kinuha ko ulit yung KSA eh. O ngayon, nag-active na ulit sila. May mga member tayong nasaktan tayo, sinaktan tayo. May mga kapwa tayong leader na sinaktan din tayo. Pero ang tanong dito is, paano ka mag-move on kung hindi mo kalilimutan? Just like Joseph, kinalimutan niya yung ginawa sa kanya
ng lahat ng mga kapatid. Nang sa ganon, ma-fulfill niya yung pagkatawag sa kanya ng Diyos para maging leader sa Egypt. Nang sa ganon, mailigtas niya ang kanyang buong pamilya. So sa atin po ba, tulad ba tayo ni Joseph na willing tayo nakalimutan ang nakaraan for the sake na marami tayong masave sa Panginoon o paulit-ulit na lang natin ilalagay sa isip natin at sa puso natin, pinagalitan ako ni Pastora kasi ganito yung ginawa ko. Eh alam mo na palang pinagagalitan ka pag ganyan ang ginawa mo. Eh di umalis ka doon. Diba? Just like Joseph, no? Hindi niya muling sinabi sa mga kapatid niya, oh, kayo ginawan niyo ako ng kalapastangan, di gagawan ko din kayo ng kalapastangan. Di ganun ang ginawa ni Joseph eh. Anong ginawa ni Joseph? Kinalimutan niya yon at nanindigan siya kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa kanya, kung ano yung pagkatawag sa kanya ng Diyos para maging leader doon sa land of Egypt. At na-fulfill niya yung pagkatawag sa kanya ng Diyos. Namatay siya, nga may naiwan siyang legacy. Kasi bakit? Hindi nawala sa land of Egypt. At nagkaroon ng magandang buhay ang mga Israelites doon. Nangyari na lang na nung napalitan ng parao, ay hindi na yung parao na kung saan yun yung tumawag kay Joseph. Sorry sa akin nasabi. Okay? So, ang nangyari tuloy is, ayun, no? Napalitan, nasira din ang programa ng Diyos sa buhay ng mga Israelites. Eh kasi nagsipag-asawa naman kasi sila ng mga foreign na inutos ng Diyos, hindi dapat sila makapamato. Pero nakipamato. Now, tingnan natin yung God's fingerprints in our lives. So, God uses all of our life to shape our leadership potential. So, anong sabi dyan? Gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay, lahat ng circumstansya ng buhay mo para ma-shape ka, para i-mold ka, para turuan ka kung paano maging leader. So, ako talaga, tinitingnan ko talaga kung saan hanggang saan ang loyalty ng leader sa akin. Kaya minsan, papagalitan ko, no? May mga pagsubok akong ginagawa. Ganun ako, para makita ko kung hanggang saan ang leadership. Kasi ako din, dumaan din ako sa ganun. Nahirapan din ako. Napahiya din ako sa mga kapwa ko leader. Ikaw ba naman, pahiyain ka sa harap mismo nung mga marami, no? Luzon, Visayas, Mindanao, na mga kapwa mo kapastor. Di ba? Pahiyain ka doon ng mga leaders mo. Diba? Hindi nyo pa naranasan yun. Di ba? Pero kung naranasan nyo yun, baka wala na kayo ngayon. Kaya hanggat ako, sa totoo lang, hindi ko kayo pinagagalitan sa harapan ng mga membro nyo. Diba? Pagka may sinasabi na kayong hindi maganda sa akin, anong ginagawa ko? Doon kayo sa GC makipag-usap sa akin. Diba? Kasi ayaw ko gawin sa inyo yung nangyari sa akin na pinahiya ako ng buong leadership doon sa harapan mismo, yung mga kapwa ko kapastor. At ayaw kong gawin yun sa inyo dahil alam ko yung emotion ng sobrang kapahiyaan. Pero kung sa inyo siguro yon, baka ngayon wala na kayo. Salamat kayo. Salamat talaga eh. Salamat kayo. At sa GC lang ng mga pastor ko kayo pinukorek. Ngayon, pagka nawala ka, isa lang ang ibig sabihin, no? You are not worth para maging leader. At umalis ka man dito, or paalisin man kita sa leadership, ma-promote ka man sa ibang church, aalis ka uli doon. Bakit? Kasi padadaanin ka uli ng Lord sa ganong sitwasyon para matuto ka. Kasi kahit si Jesus Christ napahiya, tama ba ako? Kahit si Jesus Christ, umani ng maraming batikos. Kahit si Jesus Christ, marami ang nag-doubt. Di lang isa, libo-libo ang nag-doubt. 5,000 people yun, no? Lahat yun nawala. Diba? Nung si Jesus Christ ay iniharap na kay Poncio Pilato. Lahat yun nawala, yung 5,000 na sumusunod-sunod sa kanya. That includes also the 12 disciples at yung mga iba pang disipulo na sumusunod-sunod sa kanya. Lahat yun nawala ng isang bigla. Nung iparanas na ang matinding pagsubok kay Heso Kristo. So, ako hindi ko pa nararanasan yon. Oh, nakulong pa lang ako. Pero ganun pa man, mga kapatid, ang pagpapastor po, ang isang leader, kailangan sinusubok para makita kung talagang totoong naglilingkod o gusto lang ng appreciation. At yan yung ating babasahin. Tingnan natin sa number 1. Sovereign foundation. God works through the background element of family context
Historical situation and events to shape a leader. So ano-anong gagamitin ng Lord? Yung historical background mo, sino ka nung nakaraan, no? Ano ang pagkatao mo nung nakaraan? Mauungkat yan sa leadership. Kung sino ka dati. Ha? Ano yung pagkatao mo dati? Mauungkat lahat yan. And even yung paano ka nagpapamilya. Mauungkat lahat yan. Paano ka nakikipagrelasyon sa tao. Lahat yan mauungkat. Kasi nga, sineshape ka ng Lord para maging good leader ka. Kasi hindi pwedeng maging good leader ang isang taong ayaw magpa-shape. When you say shape, magpa-mold, magpaayos sa Panginoon. Kung hindi ka magpapaayos sa Panginoon, hindi ka magiging mabuting leader. It's not always easy to see God's hand in the circumstances of our life, but reflection in latter stage of life will often bring a deeper appreciation of the providence of God in this phase. So number two, inner life growth. Emerging leaders need to attend to the inner landscape of their hearts. So hindi lang yung pagkatao mo, and even yung puso mo, i-check din dito. Tingnan nga natin kung susunod pa ito after na ilang beses kong buli-bulihin bilang isang leader. Ako ganun ako mga kapatid. Bubulihin ko talaga yung isang leader. Hindi to the point na bully na pahihirapan ko in a sense na physical eh. Alam mo yon, sasaktan, hindi ganun. Kundi pahihirapan ko in psychological. In a sense na talagang titignan ko kung talagang yung leader na yun eh marunong sumunod. Yung loyalty niya eh nandun talaga. Yung hindi yung pagtalikod sa akin eh kung ano-ano nang pinagsasabi sa ibang tao. Nga eh, nainis nga ako kay Pastora Eva eh. Kasi din ako, ba? Parang ganito no, usap yung dalawang leader. Sabi ng isang leader, alam mo ba si Pastora, grabe yan no, yung ginawa sa'yo. Di ba ganda yun? Di tama yung ginawa ni Pastora sa'yo. Ikaw naman, bilang pastor, sasagot ka naman, oo nga, grabe talaga yung ginawa niya sa akin. Sa totoo lang sis, ang sakit-sakitan ng loob ko. Ah, pag ganyan, alam nyo, hindi man, wala man nagsasabi sa akin. Pero ibubulgal ng Lord yun. Malalaman at malalaman ko po. Kasi bakit? Action speaks louder than words. Ganyan nangyari kay Yang. Hindi siya nagsasalita, pero alam ko, nag-uusap-usap sa talikuran. Alam ko yun. Kasi, based sa kanyang mga, ano ngayon, mga pinopost-post, no? Eh, kita mo dun eh, na nang, ano siya eh, nagko-compare dito at sa bago niyang kinalala. Kaya, hindi man sabihin ninyo, pero i-expose ng Lord yun. Kayo mismo mag-expose sa sarili ninyo. Gagawa ang Panginoon ng paraan para i-expose kayo at ipakita sa akin sino ang loyal at sino ang hindi. Sino makatatagal at sino hindi. Sino ang totoong leader at sino ang hindi. Thus, Christian character is formed as they grow in faith and faithfulness. Alam nyo, makikita ko lang na nag-grow na kayo kapag marunong na kayong sumunod. Doon pa lang sa quiz, hindi na nakasunod. May nakalagay naman doon, ang laki-laki, no? Ito lang yung babasahin ninyo. Luke chapter blah, 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 blah. At ito ang gagawin nyo. Pero meron pa rin gumawa sa inyo na naglagay na ang kanyang topic ay Matthew chapter 7 verse 21. Hindi naman yun ang pinapaano ko, di ba? Doon pa lang eh, nakikita mo na eh. O bakit ko siniro? Eh kasi nga, hindi marunong sumunod. Yun ang problema sa ating lahat. Yung, meron naman tayong mga trainings, no? Provided na nga yung mga copy ng mga video. Pero hindi pa rin natin sinusundan. Hindi pa rin natin sinusunod. Kasi ang nasusunod, sarili natin. Tama? Ano yung topic ko nung nakaraan linggo? Ang hindi marunong sumunod ay disobedient. Ang disobedient, walang tiwala sa Diyos. Kung wala kayong tiwala sa akin, na ako ang inilagay ng Diyos para maging leader niyo, ngayon pa lang, umalis na kayo. Pero kung may tiwala kayo sa Panginoon, na inilagay niya ako sa inyo para hubugin kayo at maging mahusay kayong leader, sumunod kayo. Amen? So number three, ministry maturing. In this phase, emerging leaders reach out to others, begin experimenting with their gifts. They learn by experience how relationship in the body of Christ work, not always an easy thing. These experiences drive some to seek informal or even formal training. Through it all, God continues to shape the inner life of the leader. So, bukod sa tinitingnan ng Diyos or ini-expose ng Diyos yung mga background natin, kung ano tayo sa pamilya, no?
Bukod sa tinitingnan din ng Diyos, ini-expose din ng Diyos yung ating mga nilalaman ng mga puso natin, tinitingnan din ng Diyos dyan kung nagmamature nga ba tayo bilang mga leader. Kasi kung nga sa inyo, tatawag lang na nagmamature ang isang leader kapag marunong sumunod sa kanyang leader. Kasi, paano ka magiging mabuting leader kung mismong yung mas mataas sa'yo na naka-experience na ng maraming bagay, ayaw mong sundin, ba? Ikaw, kabago-bago mo pa lang na leader. Tapos, yung matagal ng leader for 26 years, 26 na ako sa ministry, mga kapatid. Ang dami ko na na-experience. Kung experience sucks, experience lang. Hindi nyo pa nga naranasan na makulong, tama ba ako? Hindi nyo naranasan na mahuli ka na nagba-Bible study sa ibang bansa. Hindi nyo pa nararanasan yon na ang hatol sa iyo is kamatayan. Hindi nyo pa naranasan. Ako naranasan ko na. At nakita ko ang faithfulness ng Lord sa buhay. Ngayon, kung ang isang 26 years na leader na marami ng karanasan ay hindi mo sinunod na bago ka pa lang na pastor, bago ka pa lang na leader ng church, hindi ka marunong sumunod. How much more pagdating ng panahon na dumaan ka na sa same situation na dinaanan. Magiging faithful ka pa rin kaya sa ministry. Ba? So, bakit lagi ko kayong kini-question sa mga bagay na mga mali? Hindi kasi nagmamature. Nananatili kasi tayo ng sorry po, pastor. Sa susunod, same situation, ganun na naman, uulitin nyo na naman yung same na mali. Sorry po, pastor. Ha? So, hindi nagmamature eh. Kasi ang alam nyo, ang nagmamature, umaalis siya dun sa kalagayan kung saan siya nadapa. Umaalis siya. Kung babangon ka, dun ka pa rin sa same area kung saan ka natisod. Dun ka uli matitisod. Umalis ka doon para hindi ka na matumba. Kaya tayo paulit-ulit na natutumba kasi hindi tayo nagmamature. Hindi tayo umaalis doon sa situation na yun kung saan tayo. So, life maturing, leaders in the stage have identified their giftedness and experienced ministry as satisfying. So, this time, nag-matured ka na, makikita mo na ang pagmiministry pala is satisfying, nakakapagbigay ng joy sa iyo. Nagiging pabigat lang isang ministry. Nagiging hindi enjoyable ang isang ministry kasi ayaw natin sumunod. Kasi pinagkatiwala ko na sila sa inyo. At once na pinagkatiwala ko na sila sa inyo, hindi na ako nagtatanong sa mga membro. Nagtatanong na lang ako kapag nakita ko, ang tatagal na ng mga yan sa akin dati. At nang i-transfer ko sa inyo, biglang nagkandawalaan. Doon na ako magtatanong. Doon na ako magtatanong. Ba't naman siyang pastora umalis? Hindi siya umalis, inalis ko. Okay, inote niyo po yan. Inalis ko siya doon sa GC ng leadership kasi nakita ko, di nagpapaalam. Anong klaseng leader yon na hindi nagpapaalam? Ang isang leader, nagpapaalam dapat. Pastora, meron po akong sinalihan. Okay lang po ba? Hindi eh. Bigla siyang nag-post na lang sa kanyang Facebook at sinabi niya, this is a real, yun pa talaga ha, this is a true, ay true pala, hindi real. This is the true ministry. This is the true Christian. Oh, true Christian talaga. Bakit? Hindi ba tayo true Christians? Yan ang malaking question sa akin eh. 'Di ba? Paano mo nasabing hindi true Christian? Dahil kinorek ka sa iyong leadership? Dahil pinagsabihan ka, hindi ka tumutulong sa iyong pastor na si Pastora Dina? Ha? So, nasaan yung true leadership doon? So, alisin kita. Kung ganyan matigas ang ulo mo, hindi ka nararapat para maging leaders. Kasi ang true leader, marunong magpakumbaba. Wala ka pang alam. Dito ka na nga lang nagkaroon ng alam eh. Dati nga, hindi ka marunong mag-pray eh. Ha? Sister Yam, noon, hindi marunong mag-pray yan. Tinuturuan ko pa. Hindi rin siya marunong mag-worship lead. Tinuruan ko pa. Hindi rin siya marunong mag-handle ng Bible study. Hindi siya marunong as in. Kahit magbigay ng mensahe, hindi siya marunong. Wala siyang kaalam-alam before. Nung inilagay siya ni Irene sa GT. Alam niyo yan, Pastora Edna, tama ba ako? Kasi nanggaling yan sa inyo before, Saudi. Walang kaalam-alam. Pero na nagkaroon na ng alam, nagkasungay na rin. Yan ang mahirap sa mga leaders ngayon. Nabigyan mo lang ng konti, sinuwag ka na. Alam mo yung sinuwag? Yung parang mga kambing at mga baka na may sungay. Ginanong ka, oh. Yun ang pagsuwag, no?
kinalaban ka na. Nagkaroon lang ng konting at nagmalaki pa ngayon. Nagagamit na daw siya sa ministry. Yun yung mga post niya. Kaya nga, nag-comment din ako sa GC, di Pastora G. Then narinig ko yung, nasa akin na yung video ni Monet. At ang sabi ni Monet, pasalamat siya for 6 years, nandito pa rin siya. At nagpupunti. Bago po dinala si Monet sa ministry na ito, meron na talaga siya. Oneness po siya. Yung mga mahahaba ang buhok na laging nakadabit lang. At nagkaroon kami ng balitaktakan sa pagiging one. Sabi ko, hindi, ang Diyos natin is one God, three person. Pero kasi ang paniniwala nila, isa lang talaga. Walang three person. So, kinore ko siya doon. Dahil sa, nakuha ko yung loob. And until now, so, sumusunod pa din. Doon mo makikita yung totoong heart ng tao. Pero yung heart ng taong bigla lang, alam mo yun, naturungan mo, paano siya mo, sinuwag ka na, hindi po magandang din. Okay? If you are willing to allow God's presence to shine through the stories of your past, you might just find yourself with fewer burdens, more grace, and a renewed sense of purpose in your leadership. So gusto mo ba na magkaroon ng magandang patutunguhan ng iyong leadership? Matuto po tayong iwan ang mga nakaraan. Kasi hanggat dala-dala mo yung mga past mo na nangyari sa buhay, past na nangyari sa mga kasama mo sa GC, yung mga past na nangyari between your leader and leader. So, lahat yan, mga kapatid, hindi ka makakabuk. Tingnan niyo po yung sinabi dito. Tignan ko lang po itong type nudge. They are thus gaining a sense of priority. Often, God uses conflicts. Ano yung conflicts? Between leader to leader or leader to member. Meron ba nangyari ganyan sa inyo in the past? So, kalimutan niyo na yan. Mag-move on po kayo. Ano pa? Isolation, feeling you are alone. Hindi ako tinutulungan ni Pastora, hindi ako tinutulungan ng mga kamember ko. Crisis, may pinagdadaanan ka bang crisis like finances and family struggle? So, isa yan sa mga pinagdaanan mo. Kalimutan mo lahat ng mga bagay na yan. And destiny, like experiences, or your choices between ministry and this world. Dumating na ba sa punto ng buhay mo na mamimili ka na? Papatuloy pa ba ako sa ministry? Lagi naman akong zero sa score pag quiz. Laging hindi natutuwa sa akin, pastor. At kung ano-ano. So, tingnan natin. Ano ba yung mga nangyari sa'yo in the past na hindi mo na kaya? Bakit ito? Okay, so yan lamang po and I pray nakatulong po sa inyo itong maikling message na ito para magpatuloy po tayo. At punta po tayo ngayon sa ating meeting.